sa atin. Brad Ted, Cha, idols o mga idolatry ang pinag-uusapan natin. Ito po yung mga bagay or tao, pwede, no, na pinagkukunan natin ng ultimate source. Mahalaga po yung ultimate. Yan po yung ultimate source natin ng identity, ng security, ng significance. Sabi ko nga po, hindi masama ang pera. Pero pag yan na naging ultimate source mo na, papatay ka na, mandadaya ka na, manggugulang ka para magkamal na maraming pera, then it becomes your idol. Kasi Brad, Ted at Cha, ang money is neutral. Pwedeng pampaaral ng bata, pwede mo ring pang-hire ng gunman para pumatay. So, neutral siya. Depende sa puso nung gagamit. Kaya nga po, pag naging ultimate na siya, naggagawin mo ang lahat para makuha siya, then it becomes an idol. Possession, position. Yung position mo sa, anumang position mo, pagka gumawa ka ng masama at illegal para lang makuha yung posisyon, then it has a potential to become an idol. Okay po siyang source, pero pag naging ultimate po siya, doon na po. At ang warning ko lang po sa mga taong umaasa sa mga bagay at tao bilang kanilang ultimate source, sa huli po, pure disappointment. Ilalaglag ka niyan sa huli. Kahit na bilyon-bilyon ng pera mo at wala kang Diyos, what good for a man to gain the whole world and forfeit his soul. Wala rin po yan sa eternal na kalalagyan yung mga bagay na yan. So, ngayon Brad Ted, pag-usapan natin yung mga lies of nitong idolatry na to. Kahapon, yung pagiging self-sufficient. Feeling natin, itong mga idolatry na to, masusustain tayo all our lives. Hanggang temporal lang po yan. Hindi ka itatawid niyan sa eternal. Pangalawa po, the lie of control. Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Yan po ang ating bersikulo ngayon na hindi po masamang magplano, pero if you want to take matters into your own hands, ikaw na po yung gusto mo mag-control sa outcome, kahit na illegal at immoral, then that becomes an idol. Brad Ted and Cha, si Eva at Adan, nung sila ay natetempt sa Garden of Eden, sabi nung serpent, pwede kang maging Diyos. At yun din po ang pinanglulure sa atin ngayon ni Taneng. Pwede kang maging in control of your lives. Kahit anong gawing gusto mo, makipag-sex ka kahit kanino, gawin mo yung kahit illegal at immoral, you are in full control of your lives. From day one sa Garden of Eden, yan na po ang panglure o panghatak ni Taneng. Pwede kang maging Diyos. Kaya brother at Cha, warning lang sa mga, minsan may nakakakwentuhan ako mga atheists, there is no God. Ang totoo po, you just don't want to have someone in control of your lives. Ingat lang po tayo. Ang Diyos ang in control of our outcome. Habang tayo mananalangin, dalangin lang po natin, Lord, yung plano mo masunod. Huwag yung plano ko. I-align ko ang plano ko sa plano mo. Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga plano namin na hindi align sa iyo. Lord, bigyan niyo kami ng wisdom pag hindi align sa plano mo. Nagawa na kami ng illegal o immoral. Lord, manumbalik kami sa iyo upang hindi kami magsisi sa huli. At iyo lamang ang aming hindi. Salamat Lord sa wisdom na ibibigay mo sa mga tao nasa crossroads ngayon. Gagawin ko ba ito o hindi? Bigyan niyo sila Lord ng wisdom to obey you wholeheartedly. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, muli kaming nananalangin. Alagaan niyo po si Brad Jeff Eliscopides today sa kanyang pagmimisyon at gabayan ang mga nagmimisyon ngayon para po tumulong sa mga sinasalanta ng bagyong Egay. Yakapin niyo po. Amen. Ang lahat ng mga ngayon ay nasa kanlungan ng pamahalaan para po sa kanilang proteksyon. Lord, keep them safe and protected. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.